Soon in eternity, oh God, we will all together worship you and declare our love for you, for your great love, for your great love, for the life of your Son that's been given to us. We thank you, Lord. Come on, thank him right now. Thank him right now. He deserves all the gratitude and praise. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the glory, Lord. The loudest clap of praise unto him. Hallelujah, hallelujah. Glory, honor, and praises to your name, O Father. God, we thank you, Lord, for this day, for your everlasting love, God, and your faithfulness, O God, in our lives. God, this morning, kung ano pa po nakikita mo karumihan sa mga puso namin para hindi nyo kami marinig o hindi namin manamdaman ang iyong presensya. God, we ask for your forgiveness. God, for anything that we have said, thought, God, we ask or what we did, Lord, we humbly bow before you, Lord, this morning. And God, we just thank you. Nalalang po namin every time we confess our sins to you, God, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. God, dalangin po namin sa umagang ito, patuloy po kaming samahan. Lord, let your very presence, God, continue to fill us. God, gaya ng aming ginawit, we want to be with you today. We want your Holy Spirit to dwell in every heart and every person, Lord God, this morning. And God, sa anak mo na gagamitin mo sa aming kalagitnaan, patuloy po ang Panginoon, let your anointing, God, continue to be upon him. And God, as your word is being preached, God, we pray and we believe that signs, wonders, and miracles, God, will happen today as you pour out your love, God, upon your people. God, hayaan mo yung mga puso po at isip namin, Panginoon, may maging ready. Let our hearts, God, be a good soil, Lord, where your word, God, will be planted, God, and it will be nurtured, God. This morning, Lord, be the programmer and be the host of this service, God. And we pray, Lord, that your grace and your love, God, will be filled in this place. We will be filled in this place, God. God, we just carefully bring back to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Sa araw ng mga puso, karaniwan na nakikita natin na pinaparamdam ng mga tao sa kanilang minamahal how they appreciate them. They give flowers, chocolates, and different gifts. But today, as we celebrate Hearts Day, let us give our all to the one who first loved us. Let us celebrate his abundant goodness and serenade him with songs declaring our everlasting love to him.
Praise the Lord. In Psalms 145 it says, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. In verse 18 it says, the Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. He fulfills the desires of those who fear him. He who hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak in praise of the Lord, and every creature praise his holy name forever and ever. For a God who loved us in our unworthiness, I believe our only response is to give him all the thanks and the praise as long as we live. Thank you, Lord, for loving us so much. Your love, the Father has lavished on us, that we should be called his sons and daughters, precious in his sight. Greater love this world had never seen. When we hang on a tree, oh why would he do such a thing for dirty sins like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be a child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the dead, set my feet on a solid rock. With a firm place to stand, Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. Praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. No, Jesus, I will never cease to sing your praise.
will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. No, Jesus, I will never cease to sing your praise, oh God. Thank you for loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me forever now. Praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be a child and bear your name. No, Jesus, I will never cease to sing your praise, oh God. Thank you for loving me. When on the cross you made history. Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God, oh God. Thank you for choosing me to be a child and bear your name. No, Jesus, I will never cease to see your praise. Thank you for loving me. 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 Thank you for Psalm chapter 18, verse 1 and 2 says, I love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation, my strong.
Napakasarap pong damhin ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Amen po ba? Praise the Lord. Allow me to read 1 John chapter 3 verse 1. Ang sabi po dito, "See how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God." Sa Tagalog po, narito kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob sa atin upang tawagin tayo mga anak ng Diyos. Hindi lamang po niya tayo inibig. Tayo po ay tinawag pa niyang mga anak. At ngayon po, malaya po tayong makasamba sa Kanya at tawagin siyang ating Ama.
presensya ng Diyos ngayong umaga. Let us bring pleasure to the heart of God. Ang tinig ko, mga kamay. Ang tinig ko, mga kamay. Kalaga, pakitaas mo ang kamay. I wanna hear the congregation. Siko. Lahat sa ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula. Pag-ibon, galitin mo sa kapurihan. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit upang yumuko and just get connected with God in prayer and worship. We worship you, we adore you, we love you. Because you first loved us, you gave thy Son to us that we might be saved. Father, thank you for sending Jesus. Lord Jesus, thank you that you came. Thank you, Holy Spirit, in this place. Thank you for your presence. We will worship you and bless you today. We promise to exalt your name. Amen. Everybody will say and agree, amen. Masaya po ba kayo ngayong umaga sa presensya ng Diyos? Are you blessed today? Idineclare natin sa Diyos ang pagmamahal natin ngayong umaga. Mahal po ba natin ang Diyos? Pakisabi po sa katabi mo, mahal na mahal ko ang Panginoon. Let's sing the verse, Marlon. And we declare that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. And all the hope we have, we praise. One more time, sabay-sabay po, malakas na tinig. And we declare that you are God, and all the miracles you've done has brought us joy. Father, we declare, Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for everybody. Now we sing. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting, just for the last time. And we declare, Lord God, and we declare that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. But we got your eyes, and all the hope we have. Give him your best worship this morning, everywhere. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Let the people of God be heard. We declare everlasting love for you. We declare everlasting love. We declare everlasting love for you. We declare everlasting love for you. Pinakamalakas na palakpak po para sa ating Diyos. Magandang umaga po. Pakikamayan muna po yung katabi bago po tayo mo. Nothing is impossible. Labas po kayo sa upuan nyo at bigyan nyo ng magandang ngiti yung mga katabi nyo. Just hearken to the voice of God today.
Sabay-sabay po tayo! Just hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for thee? Then put your trust in God alone and rest upon His word. 30 segundong pagpalakpak para sa Panginoon. Malakas! Pwede pong sumigaw! Sa akin ang isang ama at labis pong he was literally broken and he confessed to me that sabi niya, Pastor, napakabigat ng pinagdadaanan ko. Sabi niya, I thought that itong aking anak na panganay na babae ay nag-aaral ng maayos dahil nagbibigay naman ng class card eh. And then later I found out that siya lang pala naglalagay ng grade doon sa class card. Hindi pala nag-aaral yung bata. So napakasakit po. Siguro lahat po tayo rito, one way or another, nasaktan na po yung puso natin. Minsan masyadong masakit, masyadong malalim yung sugat. Today, Heart's Day ho eh. Supposed to be, my topic is, what breaks your heart? But along the way, as I pray, the Lord gave me powerful messages na I need to change my message. It should be the other way around. What breaks God's heart? Pakisabi sa katabi mo, what breaks God's heart? Ano nga ba ang nakasasakit sa puso ng Diyos? Common question ng mga estudyante sa Bible school, can we truly break God's heart? Can we truly grieve God's heart? Nakakuha po ako ng magandang salin dun sa the message. Sabi po doon, don't grieve God. Pakisabi po sa katabi mo, don't grieve God. Sa Tagalog, huwag mo siyang pighatiin. Sa Tagalog, huwag mo siyang bigyan ng lungkot. Don't break His heart. Sabi ng isang pastor, if you can make Him smile, then you can also hurt God. Or you can grieve God. Can we really grieve the heart of God? And my answer, sinasabi kasi po sa Bible na yan, talatang yan, the Bible tells us not to do it. So, obviously, we can break and we can grieve the heart of God. But you know, in the Bible po, ang Biblia ay puno ng kwento. Pakitaas ng kamay ng mga tatay. Sa Bible po, baba po, ang madalas nasasaktan po ay mga tatay. Can you imagine yung naramdaman ni Adan nang malaman niya na ang kanyang anak na si Abel ay pinatay ng kapatid niya? Ano po kayang pakiramdam ni Adan nung araw na yun? Nung makita niyang patay yung kanyang anak at ang pumatay ay anak din niya. It broke his heart. Ano kaya ang pakiramdam ni David sa dinami-dami ng pwedeng mag-rebelde, nag-rebelde pa yung anak niyang si Absalom? Ang Biblia ay puno ng mga kwento. Nakita natin kung paanong nagdamdam si Isaac sapagkat dinaya siya ng anak niyang si Jacob nung kuhanin yung blessing at siya'y dinaya. Ang dumaya ay anak. Ang Biblia ay puno ng kwento ng mga ama at ina na nasaktan ng puso. Hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ay ang puso ng Diyos, paano nasasaktan. May isang awit po, Marlon, pakitulungan po ako, na talagang sabi ko talagang gusto siguro ng Lord na itong ituro ko. Ang title ng song ay Hosanna. Kakantahin muna natin yung choro. Then, tatawid tayo sa bridge. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Tumalan niyo po yung awit. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ito po yung bridge, yung tulay po ng awit. Heal my heart and make it new. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you.
for what? Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into... Saglit po. Habang sinusulat ko po yung sermon, biglang naalala ko yung awit. Sabi po, tingnan natin ulit yung bridge. Sabi po nung linya, break my heart from what break yours. Panginoon, naway dumating yung panahon na yung nakakasakit sa'yo ay maramdaman ko rin nasasaktan ako. Yun po yung lalim ng mensahe. Ang mga magulang, pag mali ang desisyon ng mga anak, nasasaktan po kayo. Are you there? Pag ang mga magulang, may kasabihan ng Pilipino, sana ako na lang ang masaktan. Kasabihin ng magulang, sana ako na lang ang may sakit, hindi yung anak ko. Sapagkat yung nasasaktan anak, mas nasasaktan ng magulang. Sa pagkakataon ito, pag-uusapan natin things that breaks the heart of God. Ano nga ba nakakasakit sa puso ng Diyos? Kung totoo yan, Pastor. Lay down muna natin yung ilang scriptures just to prove na when we talk about breaking God's heart, it is in the Bible. Scriptures and explanation. 1. So Genesis chapter 6, 5 to 6, it was recorded. Ito po isa sa pinakamalungkot na talata sa Bible. When God created everything, sabi ng Diyos, it was good. Then in the latter part in Genesis chapter 6, sabi ng Bible, the Lord observed, NLT po yan. Ibig sabihin, New Living Translation. The Lord observed that the extent of human, pakisabi mo, wickedness on the earth, He saw that everything, pakisabi po, everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Nakita ng Lord yun, alam ng Diyos, laman ng isip at puso, binubulay nila, puro evil. At nung makita ng Diyos yun, sabi po ng talatang 6, the Lord was sorry that He had ever made them. Nalungkot ang Lord, parang sabi ng Lord, sana hindi ko nilang nilalang ang tao and put them on earth. Sabi po ng talata, it broke, pakisabi po, it broke His heart. Yun po yung lingwaheng ginamit para i-describe yung pakiramdam ng Diyos. Ang Panginoong Diyos po ay Diyos na may emosyon. Pwede mo siyang i-please, pwede mo siyang i-displease. Nakakaramdam po siya. Pag siya po'y natutuwa, sinasabi po ng Bible. Nung si Solomon po ay gumawa ng tamang desisyon, recorded masaya ang Diyos. Kadalasan sa Biblia, tumingin po kay Pastor Joe, yung tama at mali, please, nakadepende po yan kung ano yung pakiramdam ng Diyos. Kapag ang Diyos po'y natuwa, ibinibless niya ang tao, yun ay ebidensya na natutuwa siya. Pag inalis ng Diyos yung blessing, winidhold ng Diyos, ibig sabihin hindi siya natutuwa. Ang reaksyon ng Diyos sa ginagawa ng tao ay nagpapakita ng bagay na nagpapatuwa sa Kanya. Kayo rin namang mga magulang ni Huba, pag natutuwa kayo, lahat binibigay niyo sa anak niyo. Are you there? Pero pag hindi kayo natutuwa, wini-withhold niyo yung ibang bagay na gusto niyo po sanang ibigay. Dito po sa Genesis chapter 6, pag pinag-aralan niyo po yung tama at mali, normally pag nagtuturo po ako ng ethics, I keep telling people that God's reaction, tingnan niyo po yung reaction ng Diyos. Nung makita ng Diyos ang kanilang kasamaan, nagalit po ang Diyos. Ibig sabihin yung ginagawa nila hindi natutuwa ang Diyos. At sabi ng Lord, He was so sorry and it broke His heart. Another instance sa scriptures, in Ezekiel chapter 6 verse 9, narahuyo po sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga Israelita. Sabi ng Diyos, I am broken with their worried heart. Sabi ng Panginoon, nakita ko sila na wala silang hinahabol kundi yung mga Diyos-Diyosan upang sambahin. Tinignan ko po sa Hebrew, maiksi lang po ito. Tinignan ko po sa Hebrew yung word na grieve at nakita ko po ang Hebrew word ay nakam. Ang ibig sabihin, it means to draw the breath forcibly. Tingin po kayo, pag hinahablot niyo yung hangin, nahihirapan kayong huminga dahil masama ang loob nyo, yung buntong hininga nyo na parang wala kayong makuhang hangin sapagkat masama yung pakiramdam nyo. Ganun po yung description. It is a deep sigh of painful sorrow na naramdaman ng Diyos. Ganun na nararamdaman ng Diyos pag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan. Lumang tipan niya. Punta po tayo sa bagong tipan. Alam niyo po, mas madaling maintindihan dahil si Jesus Christ po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus Christ po maraming pagkakataon umiiyak. At ang isa po sa paborito kong pag-iyak ni Jesus sa Luke 19:41-42.
Pinagmasdan niya po ang Israel. Pinagmasdan po niya ang Jerusalem. Nakatayo po siya sa bundok ng Mount of Olives, yung mga nakapunta sa Israel. Pag andun po kayo sa Mount of Olives, pag tiningnan niyo po, ako'y 2 beses na rin pong napunta, pag tiningnan niyo yung Jerusalem, kitang-kita niyo. Habang tinitingnan niya ang Jerusalem, tumingin po kayo, sabi po, He saw the city and wept over it. Bakit po siya umiiyak? They waited for the Messiah for many years, and now the Messiah walked within the city, performed miracles, and preached the word. Pero matapos kong i-preach ang salita ng Diyos, still, ang kanilang puso ay puno ng unbelief. Hindi na kinilala si Jesus. Pag tinignan niyo po yung verse 44, ang explanation ni Jesus Christ, sabi ng Panginoon, because you did not know the time of your visitation. Dumating ang Panginoon, binisita sila, ni hindi rin na nakilala si Jesus Christ. At masyado pong umiyak ang Panginoon, sapagkat nais ng Lord na dalan sila ng kaligtasan, pero they miss it, they completely miss it today. So, sa panahon na yun, pag-usapan po natin, what grieves God's heart? Supposed to be marami po ito. But let me just share a few. Yun lang pinakamakasasakit sa Diyos. Kasi ang ganda ng tema natin ngayon, declaring God's love. Mahirap i-please ang Diyos. Yung mga anak, pakitaas nga po kamay ng mga anak dito. Alam niyo po ba kung anong nakakasakit sa magulang niyo? Pag hindi niyo alam, baba niyo yung kamay niyo, hindi niyo sila mapasasaya. Para mapasaya niyo sila, dapat alam niyo yung nakakasakit sa kanila. Are you there? It's hard to please God when we don't know what grieves His heart. Kasi pag alam mo yung nakasasakit sa Kanya, hindi mo nagagawin. Tama po ba ako? Dapat alam mo yung nagpapasaya. Sinasabi ng magulang, alam mo naman yung ayaw na ayaw namin ginagawa mo, ginawa mo pa. You see? Sinasabi nila yan sa inyo. Ang Diyos din po, sa banal na kasulatan, sinasabi ng Diyos ang mga bagay na nakakasakit sa Kanya. Let me just name a few. Number 1, things that break God's heart when we are continuously living in sin. Ang sabi po nito, medyo expound natin yung Genesis chapter 6. Tumingin po ako ng mga version. Ang The Message, hindi na yung The Message ba tayo wala. Sa The Message, sabi po, God saw the human evil was out of control. People thought evil, imagined evil, evil. The word evil was mentioned 5 times in this verse, in The Message. From morning to night. Wala daw pong iniisip kundi masama. Ayan po. Evil. Imagine evil, evil. Morning to night. Pag tinignan ng Diyos sa mga tao sa panahon ngayon, bakit hindi sasakit ang puso ng Diyos? Wala silang iniisip, wala silang ginawa kundi evil. And it grieves the heart of God. Kung may isang bagay na makakasakit sa Diyos, ay makita ng Diyos ang laman ng isip mo at puso mo ay pawang kasamaan. It grieves His heart. Hindi lang po yun. Tinignan ko po yung wickedness. Next slide. Can we move on to the next slide, Nina? Tinignan ko po yung word of wickedness from the Hebrew word. It was a society without morals. Pakisabi, without morals and standard. Ang standard po ay ang Diyos at ang Kanyang salita. Kaya nga po, ang ginagawa ng tao ngayon, pilit na kinakalimutan ng Diyos, gumagawa ng sariling standard. Kasi ang Diyos po ang standard eh. Pag sinabi ng Diyos, be ye holy for I am, sino ang standard Diyos? Sino ang sasabi ng tama at mali? Tao ba o Diyos? Diyos. So ang Diyos, kinilatag ng Diyos ang tama at mali sa Kanyang salita. Ang tao, para mawala ng obligasyon, sasabihin walang Diyos. Para mawala ng obligasyon, isasangkabi ang salita ng Diyos. Para malayang gawin ang gusto niyang gawin. Yun po ang ibig sabihin ng without morals and without standards. Halimbawa, sabi sa ibang bansa, pwede na ikasal yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Tama po ba yun? Tanong, sino ang nag-establish ng kasal? Tao o Diyos? Sino ang pwedeng mag-amend ng kasal? Diyos o tao? Diyos lang! Pero ang tao, gusto niyang baguhin ang standard. Tanong, kahit baguhin niyo po ang standard, hindi mo pwedeng baguhin kasi ang Diyos ang standard. Halimbawa, bakit masama ang pumatay? Kasi ang Diyos ay, God is love.
Lahat ng gagawin mo, susukatin mo sa nature ng Diyos. Malalaman mo kung tama o mali. Bakit masama magsinungaling? Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Lahat ng gagawin mo, isukat mo sa Diyos. Because God is the standard. And the Word of God is the standard. And because God is truth, walang lalabas sa bibig ng Diyos na sinungaling. Kaya ang salita ng Diyos, ito po'y truth. Walang malalagay dyan na kasinungalingan. Ito ang pamantayan ng tama at mali. Pakipakita natin, Inay, sa 119, verse 137. Kaya ang Word of God, ito ang standard natin eh. Righteous are you, O Lord, and upright are your judgment. Because God is righteous. Walang batas ang Diyos na hindi matuwid. Kaya ito ang pamantayan, kung ano ang tama, kung ano po ang mali. Gising po ba kayo? Verse 140. Tingnan mo yung 140, the same chapter. Ano sabi ng salita po ng Diyos? Your word is very pure. The word of God is pure. So, malungkot mong isipin, dumating tayong panahon, gusto ng tao yung ang itinuturo yung mali at inaakap yung mali. Isaiah chapter 5 verse 20. It grieves the heart of God pag tinatawag natin, tingnan niyo po, woe to those who call evil good and good. Ito na po tayo eh. Nasa panahon tayo na ganito. Yung mali, gusto natin gawing tama. Walang standard. Salamat po dahil napapakinggan natin ang salita ng Diyos, nalalaman natin tama at mali. Pwede mong turuan yung mga anak mo ng tama at mali. Paano kung hindi ka natutunan ng salita ng Diyos? Natural ang gagayahin mo yung nakikita mo lang sa telebisyon. Are you there? Kaya minsan ang akala natin, basta ginagawa ng marami, tama na. Are you here? Mukhang ala na akong kausap. Ang mali, kahit gawin ng milyong tao, mali pa rin yan. Hindi nagiging tama ang mali kasi marami gumawa ng mali. Mananatiling mali ang mali sapagkat ang mali ay mali. And that is the word. At ang Diyos po ay may personal na relasyon sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang kahinatnan mo pag nagpatuloy ka sa maling buhay. Masasaktan siya. Dahil alam ng Lord. Kaya kita niyo po yung verses 11 to 12. The same chapter, Genesis 6. Anong resulta ng kawalan ng morals? Tingnan niyo po, the earth also was corrupt before God. And the earth was filled with violence. Walang standard, kaya puro violence. Pwede mong gawin yung gusto mo. So yan po ang nangyari. And the entire earth was corrupted. Anong ginawa ng Diyos? Ginunaw ng Diyos ang mundo. Ito yung generation ni... Ngayon. Tatanungin ko po kayo, may pagkakaiba po ba yung panahon natin sa panahon ni Noah? Sagot ko po, wala. Pareho lang. Patunayan mo, Pastor. Matthew 24, 37 to 38. Kaya po sa pagbalik ni Jesus Christ, ang isang palatandaan na babalik na siya ay yan. Matthew 24. But as the days of Noah, also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and marrying and giving in marriage until the day. Ganito po ang prophecy. Prophecy po yan. Please, tumingin po kayo. Ibig sabihin, pag dumating na yung panahon na ito na ang nakikita nyo, panahon ni Noah, masama at nagpapakasama ang tao. Andun na tayo sa panahon na napakalapit ng bumalik ng Panginoon. Wala po tayong pagkakaiba. Dumadating na po ang panahon, eto na po tayo. Pasama ng pasama ang tao. Ano pang gusto ng Diyos? Nais po ng Diyos na yun natin masama. Pakita po ako ng ilang verses. John 15, verse 14. Pinagaling po ni Jesus yung may sakit. Tabi ng bilina ni Jesus. Siya po yung may sakit. John 5, verse 14, not 15, I'm sorry. 38 years po siyang may sakit. At pagkatapos siyang pagalangin ni Jesus, sabi ni Jesus, see that you have been made well. Sin, kayo po ulit. 1, 2, 3. Sin, less. Tingnan niyo po, matapos pagalingin ni Jesus, anong biling sa may sakit? Huwag ka na ulit bumalik sa kasalanan mo.
Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. John chapter 8, verse 11. Anong bili ni Jesus? Sabi ni Jesus, may nag-condemn ba sa'yo? Sabi niya, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and tingnan niyo po, anong sinasabi ng Lord? Yes, humingi ka na ng tawad, pinatawad na kita, huwag ka na bumalik sa dati mong buhay. Kaya sa 1 John chapter 1, 6 to 7, sabi ng Lord, yung nagsasabing kilala niya ang Diyos, and yet walk in darkness, sabi ng Lord, nagsisinungaling ka, you don't practice the truth. Kung may isang sukatan na madali mong masabi na ikaw, tanungin mo yung sarili mo, Kristiyano ba ako, kilala kong Panginoon, ang titingnan mo ay paano ka lumalakad. Lumalakad ka ba sa dilim o lumalakad ka sa liwanag? Yung buhay mo ang titingnan mo. If you walk in darkness and you claim you are a child of God, then something is wrong. Because if you are a child of God, you don't walk in darkness. Bakit? 1 John 3 verse 8. Anong katangian ng anak ni Satanas at anak ng Diyos? Yun po ang anak ng Diyos lumalakad sa matuwid. Pero ang anak ng kaaway, he who sins is of the... Wala na akong kausap. Who is sins is of the... or the devil. You see? Madali lang. Kilalanin So pag kiniklaim ng isang tao siya sa Diyos, pero ang buhay niya ay living in sin, medyo magtataas ka ng kilay sasabihin mo, hindi mo alam ang Word of God. Let me move on. Number 2. Mabilis lang po ito. Alam kong may date pa kayo. Tutuloy, tatapusin ko na lang mabilis. 2. When we worship, pakisabi, oppose God, it breaks His heart. Alam niyo po, it simply dawned on me while I'm meditating these verses. Alam niyo po sa 10 Commandment, Genesis 20, tingnan niyo po, unang-unang inilagay ng Diyos sa batas ng Diyos na dapat huwag mong labagin. Bakit? Kasi ito, this is the first issue. Please, look at me. Anong unang issue sa harap sa mata ng kaisipan ng Diyos? Yung utos niya po Sabi ng Diyos, Exodus 20 verse 1, sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. You shall have no other gods before me. Verse 4, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above or on earth beneath. Maliwanag po Bakit unang-una sa utos ng Diyos yan? Kasi yan ang makasasakit sa Diyos. Are you here? Kasi, siyempre, sa listahan mo, nakalagay ano yung unang makasasakit sa iyo. Kung may isang makasasakit sa Diyos, maglingkod ka sa ibang Diyos. Diyos na nilikha ng kamay. Luhuran mo at paglingkuran mo, dasalan mo, masakit sa Diyos yun. Verse 5. Sabi po ng verse 5, you shall not bow down to... Huwag kang luluhod-luhod at huwag mong paglilingkuran yan. Because God is a jealous God. Tapos sabi ng Lord, pag ginawa mo yan, visiting the iniquity of the fathers upon the children. Tingnan niyo po, may parusa. Paparusahan ng Diyos sa mga taong aayaw sa Kanya at paglilingkuran. Bakit? Kasi it grieves His heart. Masakit sa puso ng Diyos. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, the first time na ang mga Israelita po ilabas ng Diyos sa Egypt, si Moses po umakyat ng bundok 40 days, wala. So sila po, Exodus 32, nung naiinip na sila, sabi nila kay Aaron, gawa mo kami ng Diyos na sasambahin namin. Tingnan niyo po, sasandali pa. Ang puso nila narahuyo agad sa ibang Diyos. Gumawa ng Diyos. At pagkatapos sabi, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. Sakit mo sa Diyos. Excuse me, bakit? Diyos na nilikha ng kamay yun. Tapos sasabihin mo, yun ang Diyos mo. Tanungin mo ngayon, anong pakiramdam ng Diyos? Verse 8. Pinababa ng Diyos si Moses. Sabi ng Diyos, bumalik ka na doon. Tinalikuran na agad ako ng bayan mo, Moses. Sinampa nila at pinaglingkuran ng Diyos na nilikha ng kamay. At sabi pa nila, ito ang Diyos na naglabas sa amin sa Egypt. Ising ho ba kayo? Nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ng Diyos? Pinagpalit siya sa isang Diyos na nilikha ng kamay. Sasandali pa! Sasandali pa! Ang bilis! Ito ngayon, ang desisyon ng Diyos. Verse 9, sa galit ng Diyos, sabi ng Diyos kay Moses, I have seen these people, matitigas ang ulo nila. Verse 10, sabi ng Lord, I will destroy them.
I will consume them. Sabi ng Lord, lahat sila pupuksain ko, Moses. Ang offer ng Diyos, ikaw, Moses, mula sa iyo, lilikha ako ng isang bayan. Buti na lang mo si Moses, great leader. Hindi niya sinabing siya nga po, Lord. Puksain mo sila lahat. At ako po gawin mo kung dakilang bayan yung mga anak ko. Si Moses po, he stood in the gap for Israel. Nakiusap siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, huwag po. Ito pa ang offer ni Moses, Lord, pagbuburahin niyo po yung pangalan nila, burahin niyo na rin yung pangalan ko. Ako naman. Kung ikaw yun, sabi mo, Lord, burahin niyo yung kanila, yung akin, laliwan mo o kikin mo ng malalim. You see the heart of this great man, Moses. He's really a great man. Ngayon, alam niyo po, ang idol sa Bible, there is an idol then and now. Nag-develop yan eh. May mga idols tayo na wala sa bahay pero nasa puso. Nakikita ng Diyos. Oo, totoo yun. Patunayan mo nga po, Pastor. Ezekiel 14 verse 4. Kasi Diyos lang nakakakita ng puso eh. Sabi ng Lord, everyone in the house of Israel who set, pakisabi po, idols. Uhitan niyo po yung idols in the heart. Yes, wala kang Diyos na sinasamba sa bahay mo at niyuyukuran. Pero may idols ka na nakatago sa puso mo na masyadong mahalaga sa'yo. At mas mahalaga pa siya kaysa sa Diyos. Pwede pera, posisyon, tao, anything. Anything that you exalt above God. It can be pain, it can be sex, it can be things, it can be people. And you don't know it is an idol in the heart. And it grieves the heart of God when God saw it. Pag nakita, Panginoon, tingnan niyo nga po yung puso namin. May mga idols ba kami sa puso namin na lihim naming sinasamba o lihim na napakahalaga sa amin. Nag-develop po yung idolatry sa Bible eh. And ang bawat generation, can we move on to the next slide? Ang bawat generation po, it is impossible to understand a culture without discerning its idols. Ang lahat ng generation may mga idols na masyadong mahalaga. Sa panahon na ito, very materialistic ang mundo. Kaya madaling ma-discern ang mga idols ng tao. Material things, money, pleasure. Yun ang mga idols natin minsan. May pagpapalit nga natin yung araw ng linggo eh. Para sa pagsamba sa Diyos, para sa pleasure na meron tayo. Pleasure can be an idol. Money, ambition can be an idol. Kaya sa Bible po, ang development ng yung pagiging masakim lang, idolatry yun eh. Pakita natin. Colossians 3 verse 5. Sa Bible po, nakalagay po dyan, covetousness, latter part, which is... Pastor Joey, puro lumang tipan ang binasa mo. Sige po, babasa po ako ng bagong tipan. Kasi sinasabi ng iba yung idolatry, binanggit lang sa lumang tipan. Hindi ho, mali ho kayo dyan. Pag gano'n ang pangangatuwiran nyo. 1 Corinthians 10:14. Therefore, my dear friends, flee from idolatry. Bagong tipan po yan. 1 John 5:20. Dear children, keep yourselves from idols. Ang Diyos po, please tumingin po kayo, ang Diyos po ang nag-i-establish kung ano tama, mali eh. Please, ang Diyos din ang nagsabi kung sino yung pwedeng pumasok sa langit at hindi. Diyos po ang nadideklara. Patunayan niyo po, 1 Corinthians 6:9-10. Sinabi po ng Lord yung mga papasok ng langit at di papasok. Do you not know that they will not inherit the kingdom of God? Hindi tayo pinahula ng salita ng Diyos. Sino ang di papasok ng langit? Do not be deceived, neither fornicator. Bakit? Sinasabi ng Diyos, by saying that, sinasabi ng Diyos, tama, mali. Maling mabuhay sa fornication. Ang ibig sabihin ng fornication, nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa. O kaya hindi naman kayo kasal. Yan po yan. Nor idolaters. Hindi nakita ng scriptures eh. Nor! Ano po? Homo! Hindi po si Pastor Joey ang nagsasabi, salita po ng Diyos, I'm just reading. Sinabi, nor sodomites. Pagsisipin ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ano po ibig sabihin ko? Nor thieves. Ang dami niyan sa gobyerno. Alam na natin ang iboboto natin. Nor covetous.
nor drunkards. Ayan po. Will inherit the kingdom. Hindi papasok ng langit. Kaya yung nasasabing okay lang sa kasalanan, oh, come on. Hindi ka magsasabi ng tama at mali, salita ng Diyos. Mukhang gising pa ho kayo? Galatians 5:19. Lalo nating palawakin. Sige. Anong tama, anong mali? Eto. Nor the works of the flesh, which are, number 1, you see. Number 2, ay puro sexual sin po yan. 3, pangapat, puro sexual sin, yung mga naunang sin na hindi papasok ng langit. Works of the flesh. Then, sorcery, hatred, puro works of the flesh eh. Pagdating, ayan, verse 20. 21, nakalagay, envy. Naku, ayaw niya nang basahin eh. Of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, those who practice such thing will not. Pakisigaw po, will not. Malakas na sigaw, will not. Bakit ko po tinuturo ito? Kung gusto ko lang mo kayong sumaya, hindi ko tuturo yan. Pero may obligasyon po ako. Pagharap mo sa Diyos, sasabihin mo, hindi mo siyang tinuruan. Hindi mo sinabi yung tama, pinatawa mo lang sila. Nagjo-joke ka lang, hindi ka pastor, clown. Punta ka doon sa circus. Ano ito, clown? Pastor. I am here not to please you. I am here to preach to you the Word of God. And this is the Word of God. Inimbento ko po ba yan? No. Nasa ano po tayo? Nasa number 2 po tayo eh. So, punta po tayo sa ikatlo. When we remain stiff, just give me 15 more minutes. Unrepentant, we break God's heart. Isang araw po, many years ago, ako po inaanyayahang mag-service sa isang patay sa Makati. Aaminin ko naman nung hindi ko kabisado yung Makati, puro one way pala. So yung funeral house, napagod na ako, nakatatlong ikot na ako. Nung nagtatanong ako sa mama, ayan ho ah. So tumawido ako, pinara naman ako ng MMDA. Sabi niya, mahal, bawal pong kumaliwa dyan. So nagpakilala naman ako at sinabi kong ilang minutes. Sabi, ganun po ba? Sige po, okay na po. Hinatid pa ako. Hindi na kinuha yung lisensya ko. Nagpakilala kasi akong pastor. At sabi ko, ipag-pray ko na lang ako. Kaya, hindi naman ako talaga lalapag eh. Ayun lang eh, naiinip na ho kasi ko, ayan na ho. O di okay. Ano pang ibig ko sabihin? Nature ng tao po, dapat, pag alam mong mali yung daan mo, hahanapin mo yung tama. Are you there? Ay, wala na akong kausap. Tatapusin ko na yata ito. It's our nature, supposed to be. If one takes the wrong road, we turn around to get back to the right road. But sometimes nakapagtataka, bakit alam mong maling-mali, ayaw mong itama? Diba? Bakit dumating ka sa panahon na you refuse to return to God? Kahit alam mong mali. Alam niyo po, minsan ganun eh, yun ang danger eh. Ito pong babaeng ito, member ng church eh, sabi ng pastor, nabalitaan ko, nakikipag-living ka, alam mong mali yan. Sabi niya, or else, the church will do something na hindi ka matutuwa. After 3 months, yung pa rin ang buhay niya. So the pastor, nagpunta sa Bible ulit, kausap yung babae, sinama yung kanyang board. They confronted yung babae. And it backfires. Nag-backfire ko eh. Dinimanda ang church. Ang kaso, invading privacy. Pagkalipas ng ilang buwan, talo ang church, talo ang pastor. Nagbayad pa sila. Anong kwento? Alam mo mali ang buhay mo, no? Ikaw na reka, dinamanda mo pa yung church. Tigas ang puso ng tao minsan. Ang pinakamabigat yung glaring. Pagkasabi ko, glaring. Nagdudumilat na maling-mali ka. Parang yung batang nahuling kumukuha ng tinapay at tinanong, anong ginagawa mo? Kumukuha po ako ng tinapay, bibigay ko sa inyo. Sino naman ang maniniwala doon? Di po ba? Minsan nagdudumilat na yung kasalanan eh.
But we refuse to repent. The question is why? Why? Sometimes, kaya iba-iba po eh. Minsan, ang Diyos nagpapadala ng propeta. Si David, he repented nung siya kinumpront ni Nathan, right? Nag-repent si David. Si Jonah, nag-repent nung mamamatay na. Nasa ilalim ng isla. Nag-repent naman. Pero may mga iba, hihintayin niyo po bang bakain ng malaking isla? Dumaan ng bagyo at problema bago mag-repent? There's a God-given time for repentance. Hindi po lahat ng panahon at oras ay naghihintay ang Diyos. Sa panahon po natin, next slide, uso-uso yung confession, but not repentance. In our time, we confess, but we don't repent. Linggo-linggo yan, umiiyak, inuutol pa yung sarili sa silya. Pero yun din ang buhay. They confess, but they don't repent. Magkaiba po yung dalawa. I think we have lost the message of repentance. Ang unang preaching ni Jesus po yung repentance. Mark 1:15-16. Ang sabi ni Jesus, Luke 13 verse 5, unless you repent, likewise you perish. Ang repentance po ay bahagi ng gospel eh. Inaasahan ng Diyos that we repent. But sometimes we don't repent. And many times. In Matthew 11:20, before I move on to my next point and last, just give me 5 more minutes. Sinumbatan ni Jesus Christ ang mga lugar na ginawa niyo ng himala. In this verse, basahin po natin para makita niyo. 1, 2, 3, then He began to rebuke. Tingnan niya natin yun sa NIV. Rebuke ba ang ginamit? Denounce, mas powerful. The cities in which most of yung mga miracles na ginawa ni Jesus, kasi dapat po yun, nag-lead sa kanila sa repentance. Hindi eh. Alam niyo po, may isang lalaki sa lumang tipan, ang pangalan ay Naaman. Siya po'y may ketong. At nagpunta po siya kay Propeta Elisha. Gusto niyang gumaling. And he thought, ipag-pray siya, hindi siya pinag-pray. Sabi sa kanya, maglublob ka ng 7 beses doon sa ilog. Eh, marami po yung ilog. Eh, general pa naman. Mayabang siya. Sabi niya, hindi ko gagawin yan. Eh, napahinuhod. Sabi nung alipin, di ba, higit pa siyang gagawin. Naglublob siya. Tingnan natin, 2 Kings 5:14. Nung siya po'y nagpakumbaba at naglublob siya sa tubig, 7 beses siyang lumubog. And he went down and dipped himself to Jordan River. Ilang beses? As a man of God had told him, his flesh was, bumalik po yung linaw ng kanyang, parang sanggululi yung balat niya. Ano pong reaksyon niya sa himala? Tingnan niyo po yung verse 15. And Naaman and all his attendants went back to the man of God at tumayo siya before him. Pakisabi po, now I know. Pakisabi po, now I know. Sabi niya, alam ko na ngayon na walang ibang Diyos maliban sa Diyos ng Israel. You see? Ganun sana. Matapos makita yung himala, sabihin nilang, alam ko na ngayon, ikaw ang Messiah. Gusto ko rin po si Peter eh. Luke chapter 5, verse 8 and 9. Sa verse 8, wala po silang nahuli magdamag eh. Pero tingnan natin yung verse 7 sandali. Nung inihulog po yung lambat, sumunod sila, napuno po yung tapo. They came and filled, tingnan niyo po, the boats. Halos lulubog po. Eh kagabi lang walang mahuli. Ano ngayon ang pakiramdam ni Peter? Tumingin po kayo. Eh magkasama sila sa bangka. Eto ngayon si Peter, nung makita yung himala, napaluhod si Peter, verse 8. Ano po sabi? Simon, he fell down, ha? Ano po? Lumuhod siya. Bakit siya lumuhod? Sabi niya, hindi ito ordinaryo talaga. Sabi niya, depart from me, for I am a sinful man. O Lord. At sabi ng Lord sa kanya, Peter, huwag kang matakot. Mula ngayon, gagawin kitang fishers of men. Anong purpose ng miracles? Para lumambot ang puso natin at malaman natin nandun ng Diyos. Ising pa ko kayo. Number 4. I'm almost done. I'm almost there.
When we don't listen and follow God's word, pakisabi ko, we break God's heart. Tinuro ko po ito na nakaraan. This last Sunday, I talk about obedience of the key to God's blessings. Tingnan niyo po yung 1 Samuel 15:11. Again, ginamit yung greatly regret. Sa iba, grieved. Dahil po sumuway sa Diyos si Saul, sabi ng Diyos, I greatly regret that I have set up Saul as king. For he turned back, pakisabi po, from following me and has not. Tingnan niyo po, ito ang interpretasyon ng Diyos. Pero iba po ang interpretasyon ni Saul. Kay Saul, tingnan niyo po, 1 Samuel 15, verse 13, kay Saul, ginawa niya lahat eh. Blessed are you of the Lord. I have, tingin po kayo kay Pastor, pwede pala yun. Ang interpretasyon mo, nasunod mo ang gusto ng Diyos, pero sa harap ng Diyos, magkaiba. Pero sabi ng propeta, yung umiiyak na narinig ko. Yun yung mga tupa. They refuse na patayin, iaandog na nila sa Diyos. Kaya sabi ng 1 Samuel 15:22, sa palagay mo ba, mas natutuwa ang Diyos sa handog kaysa sa pagsunod? To obey is better than sacrifice. We grieve God's heart. We break God's heart. Not only when we live in sin, but when we disobey ang kanyang salita. Sabi ng Jeremiah 8 verse 9, they have rejected the word of the Lord. Ang sabi naman ng Lord, the prophet Samuel, because you rejected the Lord, the words of the Lord, He rejected you. Minsan di natin alam, yung mga simpleng pagsuway natin sa Diyos, nakakasakit sa Diyos. Let me close. 5, 6, and I close. When we don't realize our spiritual, kasi sabi ko, spiritual condition, and we are self-destructing, we break God's heart. Ito pong Luke 19, hindi nila nakita yung resulta ng kanilang pagsuway. Alam niyo po, ako'y magulang eh. At ako'y pastor for many years. Alam niyo po, ang pinakamasakit sa magulang, tumingin po kayo, sasabihin ko. Yung makita mo yung anak mong nasasaktan sa kanilang maling desisyon. Gising po ba kayo? Yung makita mo yung anak mo na nagdudusa sa kanyang maling ginawa. Nag-self-destruct. Yung mga ginagawa niya, sabi, anak, mapapahama ka dyan. Anak, huwag mong gawin yan. When we self-destruct, hindi mo nakikita yung kahinatnan ng ginagawa mo. Mahirap po yun. Kasi ang mga magulang, sasabihin ko ng mga magulang, sana ako na lang ang nasasaktan, hindi na yung anak ko. Alam niyo po ang Diyos? Alam ng Diyos lahat yun eh. Yung mga desisyon natin, yung mga pagsuway natin, alam ng Diyos na at the end of the day, maapektuhan ka dyan, masasaktan ka. You are self-destructing. Yung ginagawa mo isang araw, you'll be surprised, magigising ka. And hindi killjoy ang Diyos. Hindi mo alam yung spiritual condition, man. One day, magigising ka na lang, huli na. Our choices, nasa atin po. And I close, number 6. Pakibasa po. When we and reject God's, pakitaas nga po yung kamay ng mga magulang. May anak na mga maliliit pa. May panahon po ba yung anak niyo pag pinaiinom niyo ayaw ng gamot? Ayaw, di ba? Naiinis ka kasi ito makakapagpagamot sa'yo. Ito yung mabuti sa'yo. Ayaw niya, isasara yung bibig niya. Alam po ng Diyos ang cure. Pero nire-reject pa rin natin. Ayaw natin. Ako po nagtuturo ako ng missiology sa ating Bible school. Saka church planting. Ang unang tanong ko sa mga estudyante, ano ang pintig ng puso ng Diyos? Ano ang pintig ng puso ng Diyos? Babasahin ko po. Ang pintig ng puso ng Diyos. 1 Timothy 2 verse 4. Pag binuksan mo yung puso ng Diyos, ito po, ito ang desire ng Diyos. Who desires all, pakisigaw po, all men to be? Tanong, ano po ang gusto ng Diyos? Lahat ay maligtas.
He desires all men to be saved. Kaya gusto ng Diyos, i-preach ang kanyang salita. Gusto ng Diyos lahat ng tao makarinig ng gospel. Kasi ano ng Lord, yun ang solusyon. He desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Yan ang gusto ng Diyos, sa puso ng Diyos. Walang isa mang taong gusto ng Diyos mapahamak. Alam mo, yun palang puso ng Diyos. Ito pa po, 2 Peter 3:9. Anong desire ng Diyos? Latter part of the verse. Who desires, nakalagay po, not willing that any should. Tingin niyo po, please, tingin po kayo. Hindi kalooban ng Diyos, sino may mapahamak. Kaya pag tatanungin ako, gusto ba ng Diyos may mapunta ng impyerno? Ang sagot ko, hindi. But all should come to... pastor, bakit pupunta ng impyerno? Decision mo yun eh. Pinili mo yun eh. Pwede pong i-offer ang salvation, pero hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng choice. Are you there? Matthew 23:37. Ang sabi ng Lord sa Jerusalem, Matthew 23:37, "Oh Jerusalem, how I long to gather you." Basahin po yung dilaw. 1, 2, 3. But you are... You see? Gusto ko ng Diyos iligtas. Pero ayaw mo. Parang nataob ang isang barko, malulunod, nag-itsa ang Diyos ng salbabida. Pwede kang kumapit, pero mas pinili mong ayaw mo. Ganun po ang salvation. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. May choice po ako eh. May choice po kayo. Pwede kong piliing i-reject. Tingnan niyo po, let me close. Dalawang magnanakaw sa krus. Bakit yung isa yung naligtas? Bakit po yung isa napahamak? Bakit po? Choice eh. Yung isa, pinili niya huwag pagniwalaan si Jesus. Kung ikaw ang Kristo, ligtas mo yung sarili mo. Sabi nung magnanakaw sa kanan, di ka mananakaw sa Diyos. Eh tayo mamatay ng ganito, masama, eh siya wala naman gano'n. Sa huling hibla ng hininga niya, tumingin siya uli kay Jesus, sabi ng magnanakaw, Panginoon, pagdating mo naman sa kaharian mo, alalahanin mo ako. Ang sabi ng Lord, hindi. Saan po nagkaiba? Yung isa, he reject Jesus. Yung isa, he accepted Jesus. Nasa inyo po eh. Nasa akin po ang desisyon. Will you reject Him? O will you accept Him? Kaya John 1:11, magtatapos po ako sa verse na yan. Powerful po yung word na yan. He came to His own and His own did not. Yan po yung sinasabi. Naparito siya sa kanyang bayan na Israel. Ang topic po eh. They did not receive. Pero may pangako. Verse 12. Naku, inuulit-ulit ni Brother Eddie yan. But as many as... Dalawa po yung verse 11, rejection. Those who reject Jesus. But 12. But as many who receive Him. He gave them the right to become children of God. Tingnan niyo po. To those who in His name. You have a choice. Tingnan niyo po, choice. Gusto ko pong isara niyo yung kamay niyo. Sige po. Higpitan niyo. Yung pinakamahigpit na, ha? Yan. Tapos sasabihin mo, Panginoon, wag mo akong pakialaman, buhay ko to. Wag mo akong pakialaman. Wag. Maraming tao ganyan. Ay, wala akong pakialam sa'yo. Buhay ko to. You can do that. Anong ibig ko sabihin? Pwede mong isara sa Diyos ang puso mo. Masasaktan ng Diyos. Pero may pwede kang gawin. Buksan niyo. Pwede mo rin buksan at sabihin mo, Panginoon, gusto kong buksan ang buhay ko sa'yo. It's your choice. It is your choice. As simple as that. Simple lang po ang kaligtasan. Bakit magigrib ang Diyos? Tingin po kayo kasi ang kaligtasan, ginawa na ni Jesus, ino-offer sa'yo, tinatanggihan mo. Ano ngayon? Ngayon, ito na. Pagharap mo sa Diyos, dadalhin ka sa impyerno, sasabihin ba, Lord, wala kang ginawa para ako maligtas. Sasabihin ng Diyos, ha? Hindi ba binigyan kita ng mahabang buhay?
Binigyan kita ng pagkakataong marinig mong gospel. Hindi ba? Hindi ba binigyan kita ng pagkakataong mabuhay? Anong ginawa mo sa buhay mo? Hindi ba binigay ko sa iyo kaisa-isang anak ko? Anong ginawa mo? Hindi mo pwedeng sumbatan ng Diyos. Ang desisyon ay nasa iyo. Tumayo mo tayong lahat. Nawa po, ang maging desisyon po natin mula sa umagang ito. Sino po gustong magbigay ng galak sa puso ng Diyos? Taas ang kamay. Oh, lahat po tayo. Sino po gustong masaktan ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Bababa ko rin yung kamay ko, hindi naman ako nagtataas eh. Gusto nating magbigay ng galak sa puso ng Diyos. Yan po ba ang desisyon nyo? Let's sing this song. Let's sing the verse. And we end with this song. Ikaw ang pumili sa akin. Pumili sa akin, sa kabila ng aking kakulangan. Tiwalaan, nagbigay ng pansin. Kahit na ako'y walang kakayanan. Alam ko ang pagsunod sa'yo ay di madali. Ngayon pa man, nangangako sa bawat sandali. Ikaw ang pumili sa akin, sa kabila ng aking kakulangan. Nagtiwalaan, nabigay ng pansin. Kahit na ako'y walang kakayanan. Alam ko ang pagsunod sa'yo ay di madali. Ngayon pa man, nagangako sa... Eto na po, sabay-sabay nga po tayo dito. Magbibigay sa'yo ng galak, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa'yo kagustuhan. Hindi ang nais mo, kundi ang iyong kalooban. Ang tali kong hinahanap sa'yo'y pakitaas mo ang kamay, gawin natin tugon. Ang tugon natin sa Panginoon. Walang galak, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa'yo kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang tali kong hinahanap sa'yo'y huling pagkakataon po. Ang kongregasyon po'y maaari dito magbibigay sa'yo. Isang beses na po, sabay-sabay tayo. Ang aming tugon sa mensaheng ito, Panginoon, ngayong umaga. Bigay sa'yo ng galak, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa'yo kagustuhan. Hindi ang nais mo, kundi ang iyong kalooban. Ang tali kong hinahanap sa'yo'y maging
nagsakit sa inyong puso. Patawad po. Sa umagang ito, narinig po namin ang inyong mensahe. Bigyan po kami ng mayamang biyaya at lakas para magawa namin magbuhay na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Pakitaas pong kamay, and I bless this congregation today. I pray that thy word ay matanim na malalim sa puso nila. Give us the grace to live a life that is pleasing to you. Naway bibigyan mo ng lakas, kalusugan din ng iyong mga anak. Ang inyong pag-iingat at pabor, naway sumakanila. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, everybody will say and agree, Amen. Magandang tanghali po.